taon nang sa jeep na ito natutulog si Rene, ang kanyang misis at ang kanilang anak. Alas 4 ng madaling araw kung ibiyahe ni Rene ang jeep ng kanyang pinsan. Doy. Gising na, Doy. Lalabas na si Papa, Doy. Bibiyahe si Papa. Sa oras na ito, ginigising na rin niya ang kanyang mag-ina para lumipat ng matutulugan. Araw-araw ganito. Sa umaga, pinalipat ko na sila sa tindahan. Pag gabi, doon pa rin kami natutulog sa jeep. Lang kung saan kami makahanap ng mga mura-mura lang para may matulugan yung anak ko, kawawa naman yung anak ko. Kaya nga pag makabiyahe ko, maaga ako gumrahe kasi naisip ko yung bata kung saan sila natutulog ngayon kasi mag-aantay sila sa akin. Umulan man o umaraw, ito ang tulugan nila. Mahirap talaga pag umulan. Pag umulan lang. Kasi yung anak ko, mabasa naman sa ulan. Hindi naman makatulog ng maayos, hindi naman makalapag sa may flooring, doon naman sa upuan. Kaya nga pag umulan, nilagyan namin ng mga tali yung mga kortina, lalo na kung bagyo, hangin, nilagyan namin ng tali ng kortina. Dahil sa kanilang sitwasyon, Batang Terminal ang tawag sa batang si Raynel dahil ang jeep ang kinamulatang bahay ng bata. Batang Terminal, ang tawag na ito, Batang Terminal. Tama ko, para akong masaktan kasi, batang Terminal, pero hindi naman natin mano kasi dito naman talaga to lumaki. Mabuti na lamang daw at may toilet sa terminal ng jeep na maaari nilang gamitin. Kinapos si Rene noon at hindi nakabayad sa upa, kaya sa jeep na ito ang bagsak nila. Dito na lang kasi wala mang pang bayad sa bahay. Kung paano yung bahay, walang pang bayad. Unahin ko na lang, dito na lang kami sa jeep matutulog. Parang walang gastos, pagkain na lang. Sa 700 pisong boundary sa jeep, kasama na ang pamamalagi nila sa jeep gabi-gabi. Sa kita niyang 500 piso kada araw, umaasa si Rene na makakahanap sila ng murang tirahan. 5 buwang buntis na kasi ang misis niya ngayon. Pag ano na, pag makaipon ako, maghanap na ako ng mga murang-murang bahay malipatan. Para pag panganak nga, hindi siya mahirapan, may matulugan na. Hindi lang sina Rene ang may gulong ang bahay. Ang buhay ng pamilya ni Ana sa pedicab umiikot. Marami po, maraming epekto. May batang nasasagasaan, may nahuhulog, may nadidisgrasya. Lahat po, may nagkakasakit. Yung anak ko nga hindi na maalisan ng sakit na eh. Simula ng isilang ko laging may sakit. Kung meron lang kami pampaupa ng bahay, hindi ko siya ititira dito. Sa kalsada, nagpapalipas ng gabi sina Ana. Katabi ang pedicab na nagsisilbing bahay na nila. Kailangan namin tiklupin kasi nga, bawal nga dito pag yung tinanghali ka ng gising. Tapos doon namin nilalagay yung gamit. Mga gamit namin. Tapos dyan po yung paliguan. Tapos dito po kami nag-aalmusal pag umaga. Ang araw-araw nilang buhay sa kalsada lumilipas. 6 na taon na rito sa Baclaran sina Ana. Pedicab driver ang kanyang mister. Sakitang 3 hanggang 500 piso kada araw, hirap silang buhayin ang 5 anak. Maswerte raw sila na sa halagang 60 pesos na boundary, pumapayag na ang operator ng mga pedicab units na tirhan nila ang mga ito. Ay wala namang problema kasi alam nila yung sidecar, tulugan, nagbabiyahe, lahat na. Pwede sampayan mo ng sinampay mo kahit umuulan. Malaking ginhawa sa amin yung pedicab. Yung mga tumitira sa sidecar,
mga ilan. Pero sinasabihan namin sila na kailangan panatilihin nilang maganda pa rin yung sidecar kasi syempre sinasakyan ng tao, malinis, mabango pa rin, ganyan. Tapos, yung iba, pagka umulan, natutulog sila. Pero yung halos dyan na naman sila sa kalsada natutulog. Hindi naman lahat sa pedicab natutulog. Naku, para kami mga basang sisiw pag umuulan. Pag inabot kami dito ng bagyo, nandiyan kami. Kung saan pwedeng may masilungan, sisilong. Pero yung hampas ng hangin, yung ulan, basa kami lahat.